Ngayon, mga palangga, ano ang masasabi niyo dito sa kanyang mga binanggit? Number 1, umamin siya na siya ay abogado. Balikan natin yung una, di ba? Abogado ni Imelda Marcos. Conflict of interest yan. Kasi, pagdugtungin nyo, umamin siya harap-harapan, si Attorney Nicholas Kaufman po ay abogado ni Imelda Marcos. Although sinasabi niya na 13 years ago pa yan, pero magtataka ka, bakit siya ay gustong magpa-meet and greet kay Marcos Jr. para 100% makalaya na ang Pangulong Duterte. Conflict of interest yan. Pag-uusapan namin yan ni Spokes Harry Roque, mga kababayan. Bakit? Hindi natin alam kung ano yung mga pag-uusap nila ng mga Marcos, okay? Ni Bangag o ni Amy Marcos na hindi alam ni Inday Sara. Kasi abogado siya, umamin na siya eh. Baka ang interest ng mga Marcos ang kanyang isusulong imbis na interest ni Pangulong Duterte. Hindi natin alam, baka mamaya may offer sa kanya o pinangakuan siya o hindi natin alam. Kasi magkakilala sila, di ba? So para sa akin, isang malaking problema ito, mga palangga. Dahil ang pag-amin niya na siya, o sinabi niya, alam naman doon ni Pangulong Duterte, di ba? Dahil si Marcos Jr. ang nagpadukot kay Pangulong Duterte, insecure siya kay Attorney Harry, sabi ni Palangga. Sabi ni Mary Joy Crobes. Yes. Maaring insecure siya kasi wala namang kinalaman ang ICC doon sa domestic legal remedy. Ngayon, ang pinapakita natin dito, mga kababayan, alam natin yung rendisyon na paulit-ulit na sinasabi ni Inday Sara at natin na kinidnap si Pangulong Duterte ay si Marcos Jr. ang dahilan. Pero bakit gusto ni Kaufman na makipag-meet and greet? Diba? Bakit si Kaufman ay mayroong pagnanasa na makamit up si Bangag? Bakit hindi niya gawin lahat ng legal remedy para ipagtanggol yung Pangulong Duterte? Kasi nga, wala nang kinalaman si Marcos Jr. sa desisyon ng mga judges. Sabi ko nga, unless i-bribe natin ang judges, bigyan natin sila ng tigsa 10 bilyon, okay, na palayain si Pangulong Duterte, di ba? Yun lang ang pwede, sabi ko, is either ano tawag dyan, i-bribe natin i-bribe natin ang mga judges at i-dismiss na yung kasong yan or ma-dismiss through legal battle. Pero walang ganun si Kaufman eh. Di ba? Gusto niya makausap talaga si Bangag. So ano niyan? Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Ang ibig sabihin, wala na talaga tayong pag-asa kay Kaufman. Merong conflict of interest to kahit sinabi pa niyang 13 years ago na yun. Di ba? Pinuri-puri pa nga niya si Amy Marcos, remember, di ba? Nung nakipagkita siya, ano ba sinabi niya kay Amy Marcos? Na kesyo, si Mangga, tumutulong daw siya sa mga, sa Pilipinas para what? Okay? Siya daw ang, si Mangga daw, ang reason, kaya nagkaroon ng hearing para makita ng taong bayan, yung mga illegal na ginawa ni Bangag. Yun na nga ang challenge ko kay Amy Marcos. Bakit si Kaufman pa ang gusto makipag-meet and greet sa kapatid mong Adictus Benedictus Bangag? Bakit hindi ikaw? Dahil blood is thicker than water. Kaya never again, no more Marcos. Bakit si Kaufman pa ang makikipag-meeting para mapalayas ang Pangulong Duterte? Bakit hindi ikaw, Amy? Yun lang ang tanong ko sa inyo na dapat itanong nyo rin. Bakit si Kaufman? So gagastusan pa ng pamilyang Duterte si Kaufman? Siyempre pag pumunta siya doon o inside, gagastusan yan. O papayag ba si Inday Sara? By the way, papayag ba si Pangulong Duterte na by the way, as a client, kasi kung ako kliyento, ako si Pangulong Duterte, sabihin ni Kaufman, Marlica, kailangan ko makipag-meet, o katulad sa case ko. Kasi may nagtanong to sa akin eh. May nagtanong sa akin, Miss Marlica, what if gusto mag-ayos na kayo nila Bangag? Di ba? Mag-reconcile na lang kayo. Anong sabi ko? Hell no. Hanggang sa huling hininga ko, lalabanan ko ang mga kasong pinabricate nila sa lahat ng makakaya ko. Pero hindi ako makikipagsundo kay Bangag na, sige Bangag, yung kaso ko, pwede ba ibasura mo na lahat? Bati na tayo, then I will keep my mouth shut na lang. Para nyo na rin akong pinatay o ginorgor. Lalaban ako hanggang sa huli. Ganon din sa tingin ko ang Pangulong Duterte. Hindi yan papayag na makipag-usap ang abogado niya kay Bangag. So may utang na loob ba ngayon si Pangulong Duterte pag napalaya siya dahil sinabi ni Bangag, okay na, kalimutan na natin yan. See that? Ako over my gorgeous body. Hindi ako papayag
na makipag-areglo sa mga putang inang ito, kay Tambaloslos, kay Romualdez, kay Lisa Tanas, kay Ko, kay Robles, sa lahat, maglalaban kami sa korte. At ilalaban ko ang alam kong tama. Hindi ako luluhod hanggang sa kamatayan ko na sige na, ibasura nyo na yung kaso ko. It's the same principle, I believe, with PRRD na hindi niya papayagan ang abogado niyang pulpol na magluluhod-luhod kay Bangag Jr. para payagan mo na, uuwi na ako, Bangag. Putang ina, i-eject nyo na yun si Kaufman. Or else, araw-arawin ko yan. I'm serious. Di ba, mga kababae, mga palangga? Ang bilang isang abogado, ito pa, bilang isang abogado, mga palangga, hindi ka dapat nagpapakita sa mga tao, sa mga kliyente mo, okay? Pangulong Duterte, na dapat magkaroon ka ng personal meet and greet, connection para kay Bangag, para mapalaya mo ako bilang isang kliyente ako. International lawyer ka, tapos sasabihin mo, kasama ka doon sa pakikipag-chami-chami kay Bangag. Di ba kung matino kang abogado, you're not gonna say that. Na uuwi ka, pupunta ka sa Pilipinas, you have to fight whatever you have. Na meron ka na meron kang mga dokumento o papeles o testigo, ilalaban mo ng gurguran. Well, hindi naman ilalaban ni Kaufman ng gurguran si Pangulong Duterte kasi pera-pera lang yan. Okay, tanongin natin si Kaufman, pag wala na bang pambayad? Pag wala na bang pambayad ang mga Duterte kay Kaufman, sa tingin nyo, hindi niya bibitawan yung kaso? Bibitawan niya yan. Eh kung si Harry Roque ang magpresenta o mag-counsel kay Pangulong Duterte, kung wala nang pambayad ang mga Duterte, sa tingin mo ba bibitawan ni Harry Roque yung kaso? Never ever. Personal yan. That's too personal kay Harry. Boss niya yan. Siya ang nag-appoint. Pinagtanggol niya yan. Kaya si Harry ngayon ay samot-sari din ang mga kaso. Kaya siya nandyan sa dahig. Si Kaufman, pag wala ng pera ang mga Duterte, iiwanan niya na yung kasong yan. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mga palangga. Si Marcos Jr., si Lisa Tanas, at ang mga kasabot niya ang nagpakidnap kay Pangulong Duterte. Bakit siya makakipag-areglo? Imbis na labanan niya, ebidensya sa ebidensya. Imagine nyo, ano ang magiging headline? Kunyari si Bangag nagpalaya. Bangag Jr., pinalaya, kinausap ang lawyer na si Kaufman, kaya nakalaya ang dating presidenteng Duterte. Palakpakan! Ang galing-galing ni Kaufman, ang galing-galing ni Amy, ang galing-galing ni Bangag. Ano magiging itsura ng mga Duterte ngayon? Underdog? Aso? Na magbabaw kay Bangag? And I don't think Sara will do that. Anak ko, malakas ang loob ko, Kaufman, malapit ka na ma-eject. Pag hindi mo napalabas ang Pangulong Duterte, by September, ako ang mag-i-eject sa'yo. Joke lang. I hope may power ako, di ba? Ako ang mag-i-eject sa'yo, Kaufman. Puro kakadyutahan. My God. Kahit mga palangga, alam mo yun, kahit sinong abogado dito kung may nanonood, okay? Kahit gaano kakagaling na abogado, gaano kakadiplomatic o for whatever reason, hindi ka makikipag-usap sa taong kumidnap sa kliyente mo. Dahil gusto mong panagutin. Mayroon kasing ano yan eh, tanong mo mamaya kay Harry, mayroong ano yan, may repercussion yan. Na kapag napatunayan na natin na kinidnap, pag napatunayan natin sa ICC, na ipanalo natin, na-dismiss natin, okay? Na-dismiss na, pa-dismiss yung kaso, may pananagutan si Marcos Jr. Eh kung nakipag-usap na si Kaufman, nag-chami-chami na sila. Tayo pa ngayon may utang na loob. Kaya kay Bangag o yung mga Duterte, walang Duterte na gustong yan. Do you think Basti, Pulong, and Inday, and even Kitty, na-witness ng bata eh, kung paano balahurain ang kanyang tatay. Di ba? Okay. Aba, nandito yung mga Team Alpo. Teka, I'm gonna gorgor you, darling. Bega Warp, Madam Marlica, after all, justice delayed is justice denied. Exactly. Isn't it Mangga defected Kaufman? Lam na this, eject Kaufman asap. Exactly. The more na dinidelay-delay yan, ha? Ayan, yan. Dinidelay yan, the more na nagsasuffer ang Pangulong Duterte. Yan ang ilagay nyo sa utak nyo. Sana by now. Okay, I'm gonna gorgor you. Okay, bye, Angelito. Sayang yung pangalan mo, demonyo ka pala. I gorgored one today and I'm very happy. And with that, gusto ko mag-lipstick. Be iconic, be the revolution. Malapit na yan. Yung kuko ko, haba na. From Australia pa yan. Mahal kasi magpa-manicure. Gel yan. Antayin ko na lang. Pag pumunta ako ng Canada, bago na yan. Di ba? Or Vegas.
So what else? Sabi ni Maber, TV vlog, nakakaasar lang ma'am, pero tama ka talaga. Walang no hanky-panky, you know, Maharlika is for the truth. Di ba? Imagine nyo, kung tayo ay parang aso lang sa taong sinusuportahan natin, ay okay naman yan Ma'am Sara, okay naman yan Sir Pulong. But I am Maharlika. Walang pwedeng magsabi sa akin na wag mo munang anuhin yan, pag-usapan kasi defense natin yan si Kaufman. No! Di ba? No way! Kaufman, tinira mo si Anilet, tinira mo si Harry Roque, ako ang makakalaban mo. Ilabas mo ang conversation o communication natin ni Chipmunk. Attorney Delgra, Attorney Bingbong, Midaldea, I hope you're watching mga sir, ang tatalinong mga lawyer. Tama ba ako, sir? Tama ba ako na hindi ka dapat nakikipag-usap kay Bangag? Tignan nyo. Si Kaufman, 100% mapapalaya si Pangulong Duterte. Mga sir, mga abogadong magagaling. Ganyan pala reasoning. Kayo na kumausap dyan. Mamamasahe pa to. Dagastos pa yan ng Daisara. True, walang makakapigil, sabi ni Maria. Yes, darling, walang makakapigil kay Palangga. 'Di ba? Baka milking yung lawyer, alam mo. Well, talaga mga abogado, pera-pera yan. Trabaho nila yan eh. Okay? Trabaho nila yan. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo, pag wala ng pambayad ng Pangulong Duterte, goodbye, PRRD. But if si Harry, kahit wala ka pambayad dyan, ipagluluto pa ni Spokes Harry si Pangulong Duterte. Diba? Ipagtitibla pa ng kape si Pangulong Duterte. Do you think si Kaufman gagawin yan? Sabi ko nga, nagsisimula na si Kaufman. Okay? Bakit na walang interview kay Hanilet? Baka hinarang na ni Kaufman. Tignan natin. Baka may ginagawang magic si Kaufman dahil binubuking siya ni Hanilet. Lahat yan. Mga kababayan, 4 ang anak. Ito lang 4 ang anak ni Pangulong Duterte. Si Inday, si Pulong, si Basti, si Kitty. Yang 4 na yan, may equal rights yan to defend their father. Kitty is an adult now. Hindi na siya 18, hindi siya 19. 21 na daw si Kitty, no? 21 na siya. So lahat yan may equal sharing sa decision making when it comes sa kanilang tatay. Sino ang nag-guide kay Kitty? Siyempre, nanay niya. Kaya hindi niya pwedeng tanggalin si Hanilet dyan. Sino ang nag-guide kay Kitty? Definitely, may mga lawyers yan. At yan ay para kay Pangulong Duterte. Hindi yan, sabi nga ni Inday, nagkakasundo na silang lahat. Walang problema yung pamilyang yan. Dahil nagkakasundo na sila. Para iisa ang goal nila Mapalaya ang Pangulo.